Humahaba ng listahan ng mga nominado para sa magiging kapalit ni dating Chief Justice Renato Corona. Kasama na sa mga inendorso sina Justice Secretary Laila De Lima at BIR Commissioner Kim Henares. Narito ang report. May 5 araw na lang ang Judicial Embargo JBC para tumanggap ng nominasyon para sa papalit sa binakanting posisyon ni dating Chief Justice Renato Corona. 11 na ang nominees at ilan sa mga matutunog na pangalan ay sina Justice Secretary Laila De Lima at BIR Commissioner Kim Henares. Pero kung si De Lima ang tatanungin, taliwas daw sa kanyang personalidad ang maging Chief Justice. A Chief Justice is, is passive. Seldom seen, seldom heard, only read. Can you imagine Laila De Lima, seldom seen and seldom heard? Gaya ni De Lima, hindi pa rin tinatanggap ni Kim Henares ang nominasyon sa kanya. Kakausapin daw muna niya si Pangulong Aquino tungkol dito. Pero hindi pa man nakakausap ng dalawa si Pinoy. Nagpahaging na ang palasyo. He would rather that they remain in their present position. But again, pag-uusapan pa nila yun. Pero habang walang Chief Justice, tuloy ang trabaho ng mga maestrado. Sa Special Anbank kanina, ibinasura ng SC sa botong 11-3 ang 4 na petisyong kumekesyon sa pagbili ng COMELEC ng mga PICOS machines na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Gagamitin ng higit 80,000 PICOS machines para sa 2013 elections. Tinanggal na rin ng SC ang TRO na nagpapahinto sa pagpapatupad ng COMELEC sa kontrata nito sa Smartmatic. The court found that the main contract for the automated election system between COMELEC and Smartmatic still existing. Bukas, ilalabas naman ng SC ang guidelines sa pagsasapubliko ng 2011 SALN ng mga judge at maestrado. Fritzy Cabial, News 5. Simula na pumutok ang tensyon sa Scarborough Shoal, nagsalita na sa unang pagkakataon si Pangulong Aquino tungkol dito sa harap mismo ng Chinese Ambassador to the Philippines. Git ni Pinoy, malinaw sa United Nations Convention of the Law of the Seas o UNCLOS na sakop natin ang Scarborough. At dahil parehong miyembro raw ang China at Pilipinas nations, dapat daw na pareho nilang sundin ang batas na ito. Sigot naman ni Chinese Ambassador Ma Keqing, siya na raw ay magkasundo at makahanap ng mapayapang solusyon sa gusot ang dalawang bansa. Nangyari ang paghaharap kanina kasabay ng ika-37 anibersaryo ng Philippines-China diplomatic relations. Samantala sa balitang health natin, meron na pong matibay na ebidensya para ideklara na ang usok na galing sa diesel ay nagiging sanhi ng cancer. Matapos ang mahigit 20 taon, binago na ng World Health Organization o WHO ang kategorya ng usok na galing sa makinang diesel. Noong 1988 kasi na-classify lang ito na baka maging sanhi ng cancer. Pero ngayon daw may maliwanag na koneksyon sa pagitan ng diesel at ng lung cancer. Nananawagan ng WHO na bawasan ang paggamit ng diesel sa buong mundo. Sikat na puntahan ng mga treasure hunter at madalas ding pagsyutingan ng mga pelikula ang Kalinawan Cave sa Tanay Rizal. Pero bukod po dyan, minsan din itong naging kanluran ng mga gerilya laban sa mga Hapon noong World War II. Narito ang report. Higit 1 oras at kalahati lang ang biyahe mula sa Quezon City, mararating na ang Tanay Rizal. Isa sa ipinagmamalaki ng bayan ang Kalinawan Cave na matatagpuan sa Barangay Cucho. Hindi lang mga turista o di kaya treasure hunters ang nagpupunta rito. Madalas din itong pagsyutingan ng mga artista. Marami kasi ang nahihikayat ng taglay na ganda at kasaysayan ng kuweba. Ayon sa mga taga rito, ang Kalinawan Cave ang isa sa pinagtaguan ng mga gerilla noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dumating nga Amerikano, bandaming blanket namin nakuha diyan. At saka kahong-kahong bala. May mga mortal. Ito rin daw ang nagsilbing ospital ng mga sugatan na gerilla noong panahon ng gera. Di ng mga kahong-kahong gamutan. Kaya na makalipas nga yung liberation na kung tawagin, ay nakuha din ay mga gamot ng hapon, mga sabli, mga yung bayneta. Kapag napasok mo ang loob ng cave,
Talagang mamamangha ka sa mga kakaibang rock formation. Kapag napagod ka naman sa loob ng kuweba, pwede kayong magpalamig sa tubig ng Daranac Falls. 10 minuto lang ang biyahe rito mula sa Kalinawan Cave. Sa halagang 20 pesos, maghapon ka nang makakapagtampisaw sa talon. Libangan din dito ang pagpapatong-patong ng mga bato na gaya nito. Sulit kasi 20 lang. Marami na kayong mga kaligo Kahit ilang kayo, okay na. Pasok ka sa budget. Pero alam nyo bang ang pangalan daw ng Daranac Falls ay hango sa salitang dadaloy ang dugo? Noong panahon daw kasi ng Hapon, isa raw ang falls na ito sa naging saksi sa madugong labanan noon. Ngayon, alamin natin ang lagay ng panahon kung makakapunta ba tayo dyan sa mga magagandang mga tanawin na yan. Mula kay Leah Cruz. Next Pao, kung this weekend mukhang malabo, mga kapatid, abangan ang rainy weather buong linggo dahil sa hanging habagat at sa bagyong Gutchol. Huling namataan ang Tropical Storm Gutchol sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. At posibleng bukas ng tanghali, papasok na ang bagyo sa bansa at saka itong tatawaging Butchoy. Lalapit ito sa Bicol pagdating Biyernes, pero unti-unti itong lilihis pataas papuntang Taiwan pagdating ng Sabado o Linggo. Umaga pa lang ng Biyernes, makakaramdam na tayo ng matinding buhos ng ulan sa Bicol at sa Luzon at pinapakita po ng mga pulang kulay na yan ang amount of rainfall sa bansa. Kaya kung may gimmick kayo, mabuting ikansela na lang muna ito. Sabado naman, hindi pa rin titigil ang ulan mula umaga hanggang hapon. Apektado rin ang Visayas at pati Linggo, hindi pa rin mawawala ang ulan. Kaya agahan po ang inyong paglalaba para agad matuyo ang mga damit. At yan ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ako po si Leah Cruz. Jovi? Salamat, Leah. Ito naman ang mga kakaiba naming videos ngayong gabi. Naging mainit na topic sa internet ang pagbida ng mga weather girl na nakabikini po. Nangyari yan sa TV station sa Guangdong, China. Bagay raw ito ng pag-report nila ng weather sa Poland at Ukraine, kung saan ginaganap ang isang football tournament. Pero marami ang nainsulto dahil bastusan ng daw ang nangyaring yan. Tuloy, pinag-t-shirt na lang ang mga weather presenter na yan. Samantala, hit naman sa YouTube ang isang pusa na piniginigising ang kanyang kasamang pusa rin. Mukhang gusto ata makipaglaro ng puting pusa sa natutulog na brown na pusa na yan, ano po. Pero kahit anong kagat ito sa tenga, buntot, paa o kamay ng kasama, ayaw po nitong magising. Halos lahat na ata nakalmot ang pusa pero wala pa rin siyang epekto. Sa sobrang gigil ng na puting pusa na yan, siya tuloy ang nahulog sa butas. At sa huli, tumabi at natulog na lang din yung makulit na puting pusa na yan. Bukas sa mga na iba pang kakaibang videos, dito lang po sa Wi-Fi. At yan po ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako si Jovi Francisco. Dahil ang balitang ito at tungkol sa iyo at para sa iyo, ako si Cherry Mercado. Saan man, kailanman, kapatid. Ako po si Paolo Medjones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Anggulo. Magandang umaga.